Mga namataang Philippine deer sa Marinduque ating tatalakayin kasama ang Forester, CESP, ODI, OIC Provincial Environment and Natural Resources Officer ng DENR Marinduque, Forester Cesar. Magandang tanghali po sa inyo po. Isang makakalikasan at mapagpalang araw po sa inyo, Yusek Aboy, gayon din po sa inyo, Sir Joshua. At ganoon din po sa mga masugid at taga-subaybay ng programang ito. Nais ko din pong batiin ang aming mahal na kalihim, Secretary Juan Miguel Una at ang aming pong butihing Regional Executive Director, Red Felix Mirasol. Ganoon din po yung mga kasamahan dito sa DNR Penro Marinduque, especially ang kasamahan po from Protected Area Management Office ng ating Marinduque Wildlife Sanctuary sa pangunguna ng kanilang masipag na paso Forester Nanette Hoven. Thank you very much po, sir, for having me. Sir, una po sa lahat po, gaano po ba kalaki ang bilang ng Philippine deer sa bansa noon at bakit po ito ituturing na locally extinct na sa loob lamang ng ilang dekada? Ayon po, sir, sa pakikipag-ugnayan po namin sa ating mga eksperto, wala pa pong konkretong pag-aaral kung gaano karami pa natitira mga Philippine deer po natin dito sa Pilipinas. But in the case of Marinduque, naituring po ito na locally extinct dahil sa hindi po ito nakita for so many decades. Okay. So sir, ano po ang kahalagahan ng muling pagkakakita o na muli natagpuan itong Philippine deer o Rusa mariana sa Marinduque? Ano po ang ipinapakitang indikasyon dito sa populasyon ng Philippine deer sa bansa? Yeah, napakagandang tanong naman po niya, sir. Una po sa lahat, ito po ay magandang indikasyon na may natitira pang species ng Philippine deer na nag-survive. Pangalawa, pinapakita po nito na yung ating ecosystem o yung ating natitirang kagubatan ay nagre-recover na siya. And pangatlo, ito po yung bunga ng mahabang panahon ng conservation effort po natin. So may plano po ba ang DNR na magsagawa ng population assessment upang malaman kung ilan pa ang bilang ng Philippine deer sa Marinduque at kung sustainable ano ang sustainable pa ang kanilang pagbalik? Yeah. Tama po kayo, sir. Sa ngayon po, mayroon po kaming ugnayan sa ating scientific community, particular po sa UP Los Baños. In fact, mayroon pong naka pipeline na study para mapunan po yung research gap, primarily to determine ano ba karami pa yung natitirang usa dito sa Marinduque, particularly po dito sa ating Marinduque Wildlife Sanctuary na dineclare po na protected area under sa yung ating RA 11038 o yung ating Inay Pass Law. Mahalaga rin po ito para formulate kami ng mas komprehensibong long-term conservation strategies. Okay. Sir, sa pagbabalik po o pagpapakita po ulit itong Philippine deer sa lugar, may posibleng kinalaman ba ito sa kanilang tirahan o sa kanilang o sa kondisyon ng kanilang kinaroroonan? Sa inyong paunang impormasyon sa pag-aaral. Yes, sir. As I mentioned a while ago, ito po ay isang produkto ng mahabang effort natin sa conservation. Nagkakaroon na po ng natural regeneration sa kanilang natural habitat. Yung mas pinaigting nating forest protection as well as yung reduced threat po sa ating buhay ilang dito sa kagubatan ng Marinduque, particularly nga po dito sa ating protected area na Marinduque Wildlife Sanctuary. Okay, so linawin natin, sir. So ibig sabihin, kaya sila nagpakita ulit dahil wala na sila nararamdamang threat. Tama ba? Tama po yan, sir. Tama po yan, sir. Ganito po, nabanggit ko po na yung ating ecosystem ay nagre-regenerate, naka-recover na. So, once ang forest po kasi natin is, yung mga puno natin is malalaki na, yung canopy nila is nagko-close na siya. So, in effect, na-reduce po yung sunlight
And yung pong mga grassland, yung mga damo na ito po yung pangunahing pagkain ng ating mga usa, ay hindi na po sila nakaka-survive kasi sunlabing po ang ating itong ating mga grasses. So in effect, pumupunta po sila doon sa forest edge. Na kung saan, andun po may mga communities tayo doon. Kaya may mga, kung mapansin nyo po, may mga vlogger tayo na mga kasamahan na nag-post na nakikita po yung usa na malapit na sa community. And good thing is, mapansin nyo po, medyo maamo na sila. So ibig sabihin po, feeling nila secured sila doon sa community na hindi sila threatened, na hindi sila sasaktan. Sir, sa ngayon, mas madalas daw ho nakikita sa mga komunidad at sa gilid ng kalsada ho, itong mga deers na to. Ano naman po ang mga paalala ng DNR sa publiko upang maiwasan ang anumang panganib sa tao at sa hayop? Yeah, napakagandang ano po niya, sir, katanungan. So, sa ating pong mga mahal na kababayan dito sa Marinduque, may labing po kami from DNR na kung makita nyo po ito is wag nyo pong lapitan. Wag nyo rin pong hawakan at wag nyo rin pong pakainin. At lalong-lalo na wag nyo pong kakainin kasi under sa ating batas yung RA 9147 o yung Wildlife Protection Act and yung ating yung Republic Act 1138, may kaukulang parusa po ito at may kulong pa po ito. Okay. So, in addition to that, if I may continue, sir. Go ahead, In addition to that, malaking bagay din po yung pag-report nila sa DNR ng mga sightings para ma-document po natin. And yung pong pangangalaga sa kanilang habitat o yung natural na kanilang tirahan. Okay. So sir, halimbawa, hindi sinasadya, halimbawa sa isang komunidad, lumapit itong endangered species na ito, itong Rusa mariana. At nagpasya yung tao, yung ating kababayan, na alagaan ito bilang pet. Pwede ba yon? Pwede bang alagaan ito as a pet or dapat isurrender o isangguni sa DNR? Kaya base po sa ating yung ating Wildlife Conservation Act, yung RA 9147, bawal po na alagaan ito ng ating mga kababayan. Kailangan po ay nadun sila sa kanilang natural na tirahan, and kung maano po naman kung mapunta sa kanilang komunidad, mahalaga po na i-report agad sa amin dito sa DNR o dito sa malapit na ating mga LGU, yung barangay, para yung kaukulang action ay magawa po natin para maibalik po natin sila na maligtas sa kanilang natural na tahanan. Sir, ano naman ho ang papel ng mga park rangers at lokal na pamahalaan sa pagbabantay at pagpoprotekta sa mga tukoy na habitat ng Philippine deer sa lalawigan ho ng Marinduque? Yes, napakalaga po ng role ng ating mga park rangers at ang ating pong mga kasama sa LGU in terms of monitoring, enforcement, coordination, and yung information campaign po na sa pagpapalaganap sa ating mga kababayan, especially yung mga nasa far-flung areas o yung mga nasa communities na nandito malapit sa natural habitat ng Philippine deer, particularly nga po dito sa Marinduque Wildlife Sanctuary. Okay. Sir, ano naman ang papel ng ating mga kababayan, ng mga residente at komunidad sa community-based wildlife conservation para masigurong tuloy-tuloy na ang pagdami at proteksyon ng species na ito? Yeah, malaki po yung role nila kasi sila po yung yung may direct contact sa ating mga wildlife. So unang-una po dapat kung may mga nakita silang mga illegal activities, dapat i-report nila po kaagad sa DNR, sa LGU, sa mga law enforcement agencies po natin. Malaking bagay din po yung pag-iwas nila sa mga illegal activities o yung hindi nila pag-engage sa poaching o yung illegal hunting. And yung pong pakikiisa sa conservation efforts po ng ating gobyerno, partikular ng DNR. Sir Cesar, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Yeah, maraming salamat po, sir. Sa ating po mga mahal na kababayan, particularly dito sa Marinduque, gusto ko po lang ipaabot na ang protection at conservation ng ating kalikasan at particularly itong pagprotekta sa ating wildlife, hindi lang po ito responsibilidad ng gobyerno, particular na DNR. Ito po ay shared responsibility natin. So yung simpleng iwas sa paghuli, yung pag-report sa kanilang illegal yung pag-iwas sa illegal activities,
malaking tulong po ito sa conservation effort ng ating gobyerno. And bilang panghuli po, nais ko pong pasalamatan sa ngalan po ng aming mahal na kalihim, Secretary Juan Miguel Cuna at ang aming buting Regional Executive Director. Ang aming taos-pusong pasasalamat po sa inyo, sir. Kasi kayo po sa mga nasa media, katulad niyo po sa PTV4, ay kaagapay po kayo ng gobyerno sa conservation efforts. Kasi kayo po yung mabilis na maparating sa ating mga kababayan. Ano ba yung tamang pangangalaga sa ating mga buhay ilang? So naway magsilbing paalala po ito sa ating lahat na ang ating kalikasan ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi sa mga susunod pang salilahin ng mga Pilipino. So sama-sama natin po pangalagaan ating likas yaman dahil tayo ang kalikasan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Forester Cesar POD, OIC, Provincial Environmental and Natural Resources Officer ng DENR Marinduque.